let's answer this activity. So we're going to compare the two rational numbers by writing less than or greater than and locate the numbers on the number line. So paano ba ito gagawin? So pag sinabing compare, so tandaan lang natin yung concept ni less than at greater than. So kung naturo na sa inyo yung open part, doon yung higher value. Kumbaga kakainin niya yung higher value. Okay, so let's start with the first one. So ang given dito sa first ay 4.5 and then 4 and 1/3. So magkaiba sila ng form, yung isa decimal form, isa naman mixed number. So paano natin i-compare? So since pareha sila ng whole part which is 4, dito na lang tayo sa may decimal part and then dito sa fraction form. So meron tayong dalawang pamamaraan paano siya i-compare. Pwede natin gawing fraction form ang given decimal, or pwede naman natin gawing decimal form yung fraction form na given. So let's do both para makita ninyo na same lang. Pero kung kayo ang mag-solve, mamili na lang kayo. So marami tayong ways how to solve a certain problem. So unahin muna natin, gawin nating decimal itong 1/3. So kung hindi kayo ina-allow na gumamit ng calculator, so pwede nating gawin yung conversion manually by dividing. So pwede nating kunin yung 1/3. So ito yung parang decimal part. So ang whole part dyan, 4 point na. So para makuha natin yung decimal part, we just divide 1 by 3. So 1/3. And then, so yung usual, cannot be. So pag cannot be yan, lalagyan natin ng decimal. Or pwede mong ilagay, pwede namang i-align na natin 0 point. Then bago ka magdagdag ng 0, 0. So 10, divide by 3. So dito, kung maalala nyo, hanapan lang natin kung ano yung multiply dito sa ating divisor na 3, na kung saan equal or less than sa ating dividend dito sa loob. So 3 times 1, pwede pa. 3 times 2, 6. So pwede pa. Proceed tayo. 3 times 3, 9. So pag proceed tayo sa 3 times 4, so sobra na siya. So kunin natin yung 3. And then 3 times 3, so just reverse. Ayan, magiging 9. Then subtract natin. 10 minus 9, that is 1. And then continue lang. Add 0. So napapansin nyo, napaulit-ulit lang yan. So pwede nyo nang kunin na. That is 0.333 dot dot dot. So repeating decimal siya. So lalagyan na natin dito 4.333. Then, i-compare na natin sa given na decimal kanina, 4.5 versus 4.3. So, mas malaki ang 4.5. So, gagamitin natin greater than. So, therefore, 4.5 is greater than 4 and 1/3. So, paano naman yung fraction form? So, ang gagawin naman natin fraction ay yung 4.5. So, magiging 4.5 and then mix natin whole part yung 4 then 5. That will be 5 over 10. Kasi pag binasa mo ito, 4 and 5 tenths. So, magiging 5 over 10. Then, reduce lang natin. So, paano i-reduce yan? Divide natin by 5. So, divisible naman yung 5 and 10 by 5. So, magiging 4 and 1 half. So, kung babalikan natin ang concept ng fraction, so, since pareha sila ng whole part, so, meron tayong 1 half. I-compare na lang natin yung proper fraction, 1/3. Pwedeng gamitan natin ng cross multiplication, yung shortcut or matrix, or pwedeng tignan natin sa bar model. Doon na tayo sa matrix. So, i-times lang natin yan. 1 times 3, that is 3. And then, 2 times 1, that is 2. So, mas malaki ito, or mas malaki ang 1 half. Kaya, ganun pa din, greater than. So, paano naman natin siya i-locate sa number line? So, makita natin dito. So, since range lang yan ng 4 to 5. So, unahin natin ng 4.5. So, 0.5, that is halfway. So, dito yan, pag hinati natin, this is the 0.5. So, ipa-plot lang natin. Lalagyan lang tayo ng dot. Diyan. And then, 4.3. So, closer to 4 yan. So, kung hati-hatiin natin yan, 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito yung 4.1, 0.2, 0.3. 4.333. So, sobrahan natin ng konti dito sa 4.3. Ayan na siya. So, kapag na-plot mo na, ilagay mo na yung given number. Ito ay 4.5. Ito namang isa ay 4 and 1/3. Then, ganun na. So, mamili na lang kayo kung saan kayo yang na solution.